Okay, so magandang umaga. So ito, yung tinanim natin noong May 10. So May 10, base sa size niya, ano bang date ngayon? June 10. So 1 month. Kung 1 month from seeding na siya, I would say okay pa naman yung size niya. Medyo maliit lang itong isa kasi kung yan, tingnan nyo naman. So far, hindi pa siya masyadong nadadagdagan. Pero may transfer tayo bukas. Tama ba bukas? Anyway, basta ita-transfer ko na lang, dadagdag ko na lang dito. Hindi ko na makip track yung ginagawa ko. Pero anyway, ito yung tinanim natin last time. So, tinransfer natin siya dyan. So, may mga kasabayan din siya doon. So, yan yung mga excess, kumbaga. 6 yan. So, yung isa, nagkaroon ng issue in terms of hindi niya maabot yung nutrient solution, kaya nilipat natin siya doon. Tapos, yung 3, nilagay ko dito. Mamaya makikita nyo. Parang ang labo ng screen. Wait lang. Ayan. So, yun yung naging kwento dyan. And, napansin nyo nga, diba, medyo nakaangat. So, tinitingnan ko kung yung ugat niya, lalabas ba dyan sa net caps. Pero, syempre, palagay ko may mga dediretso naman talaga doon sa nutrient solution. So, mapapansin ko kung hindi na tumatama yung tawag dito, or hindi na siya naaabot ng nutrient solution, or hindi na nakakangat yung tubig, pag natuyo itong mga kokopit natin, sa ngayon naman, okay naman siya. At ito, napansin ko, no, nakita niya, mga ano to, mustasa, pero red mustasa, hindi ito ano ba to? Damo lang yata to ito damo lang. Pero ito, yung may mga shades ng medyo red or purple. Red mustasa yan. Tapos ito po, ito yata kamatis yata ito eh. Ito, red mustasa. Ayan. Hindi yata ito tomato. Damo lang to. Pero yan. So dahil nabigyan sila ng tamang condition to grow, so since may mga butong naka-imbak dyan, dati pa, sobrang tagal na, kasi yung mga red mustasa ko, nung nagma-microgreens pa tayo niyan. Tapos ayan. So ito, hindi ko to pinigilan magmulaklak, hindi ko sure kung bakit. Pero kahapon, since hindi maganda yung pakiramdam na lamunan ko, namitas-mitas tayo dito kaya medyo nabawasan sila. Pero baka bawasan ko pa, kasi ito, hindi ko masyadong gusto yung dahon. Baka may problema. So, i-prune na lang natin siya. Tingnan natin kung lumaki siya ng mas okay pa. So, yun. Hindi ko na masyado inaalagaan. Mukhang madideds na siya. And, ang ating bell pepper, ang ating nag-iisang bell pepper, ay okay naman. Ayun. Medyo nagre-red na siya. Ito rin, nagre-red na. Nauna yung nasa gitna. Hindi ko sure kung bakit nauna yung nasa gitna, pero alam ko kasi itong nasa labas na to ang naunang bunga. Hindi ko sure kung bakit ganun. So, yun, medyo nag-establish na siguro itong nasa lupa. And from time to time, siguro twice a week, dinidiligan natin sila ng 2.0 EC. And itong naka-kratky, medyo tine-check natin yan every 3 to 4 days. Yung parameters. Ngayon, yan lang naman yung monitor natin. Tapos dito naman, yung isa mo kung naka-establish naman na ng ugat, kasi yan, parang nagbubulaklak na siya, or yan, parang magbubulaklak na nga. Tapos dito, dapat harvest ako nito this week pero parang maliit. Pero tingnan natin. Titimbangin naman natin yan. Mukhang compact naman siya. So, ito yung this week natin. Ito yung natira nung last week. So, sasabay na natin siya this week. Pero yun nga, medyo maliit. Tingnan natin kung ano maging problema, anong i-adjust natin, at kung ano-ano pa. At ito yung for next week naman. Tapos, next week, itong 30. Isang mabilis. Pero maganda tubo ng romaine, Hindi siya katulad ng romaine ko nung una na medyo manipis, pahaba yung dahon, na medyo konti, na leggy, yan. Ngayon, medyo maayos siyang tingnan. May laging lang na isa doon, medyo maliit, yan, tulo. Pero okay naman. Hopefully, yung lasa niya is maganda. And papatry natin dyan sa mga order sa atin. And hopefully, magustuhan nila. Pero magkasabay sila nito. So, kung mapapansin nyo, since magkasabay sila ng date, laki ng tsura nito, no? Laki pala yung tsura ng romaine kumpara dito sa Olmeti. So, titimbangin din natin afterwards.
Then, after ng batch na yan, yun yung batch. Tapos, ito. So, hindi na sila sabay-sabay na. Hindi ko lang kung nandito. Ito yata kasabayan nito eh. Yung 12. Itong dalawa. Tapos yung iba, may mga lagging na lang. Pero para sila nung May 20 ko tinanim. Tapos dito, may nadagdag dito. Ito, which is ito. Ito may problema. Ayun na. May tama na hindi ko alam kung bakit. Baka na damage ko nung nagta-transplant ako or kung ano man. Tapos parang hindi siya umaabot kasi hindi moist yung coco peat. So adjust natin to, baka ilipat natin. Lipat natin doon o kaya dito. Kasi hindi niya na naaabot yung tubig. Yun yung problema. Baka kasi may leak din. Ayun o. Yung nakikita akong problema dyan. Pero palagay ko, moving forward, mababawasan na yung leak natin dahil magkakaroon tayo ng lining. So, ito yung recent na transfer ko. So, bukas kung magta-transfer man ako, dito tayo. 15, pero 18 yata tayo. So, may sobrang konti. So, ito yung recent na transfer natin. So, in-adjust na natin yung mga butas nito. Yan, makita nyo naman, di ba? So, most ng tinanim natin dyan ay nung May 30. Pero may kakaiba dyan kasi itong medyo malalaki ay tinanim natin indoor. Tapos itong dalawa, outdoor. Which is dito sila lumaki. Ito, outdoor din. Tsaka ito, outdoor din. Yung nakasulat to, outdoor. Pero pare-pareha silang May 30. So, medyo sinisipon lang ako ngayon. So, pasensyaan nyo na. Then, ito naman seedlings natin na rainy ay isa lang tumubo. Sa baba, meron akong 6 na yan, lahat tumubo. And palagay ko mas maganda yung, or mas mabilis yung tubo nun kaysa sa nakikita ko dito. So, di ko sure kung baka ilipat natin to sa baba or kung ano man. Sa indoor natin, kumbaga. So, ito, dilig-dilig lang tayo nito. Yan, nabawasan na natin yan. Hopefully, magtuloy-tuloy naman siya. Tinitingnan ko kung mag-ano na siya, magsiseeding eh. Mostly, nagsiseeding naman daw kasi sila pag medyo na-stress. Yan. Pero pag ganito maganda naman condition, sa palagay ko, hindi sila magsiseed na mas maaga. Tapos ito, yung mga mustasa natin yan, pwede nang i-harvest yung mga dahon. Ito naman, yung hydraulic natin. Ganda na itsura, no? Ganda na itsura. So, umaasa ako na mas maganda yung itsura ng mga susunod natin. So, dito sa part na to, na tatakpan talaga sila ng konti ng araw sa umaga kasi ang tumatakip sa kanya yung alulod. Hindi naman itong vines natin. Pero yung vines na yan, dito banda tumatama pag may tatanghali na. Yan. So, dito, tingnan natin kung may lumaki. Hindi ko sure kung magtutuloy yun nandun. Medyo may malaki doon, pero hindi ko lang kung magtutuloy. Usually naman yun yung problema ko kung magtutuloy or hindi. Ayun, may malaki dito. Ayun. Ito. Sorry. Ayun. Oh, diba? Laki na yan, oh. Oh, diba? Saan ka pa? Tuwan-tuwa. Kakatuwa kasi nakakapagpatubo na tayo kahit pa paano, pero inaaral pa natin. Ano bang problema? Kasi ito, iniisip ko, yung mga bunga dito ay dapat mas maganda yung paglaki niya. O kaya, baka dapat ipuprune natin sila para medyo konti-konti yung bunga. Ganon. So, yung susunod nating itatanim, ganon ang gagawin natin. Ibabantayan natin sila sa pruning. So, one stem lang yung aalagaan natin sa kanila, papalakihin at itatraverse or kung ano man tawag natin sa kanila. Ayun. Okay? Gets nyo? Yun yung mangyayari sa future. Yan. So, kung saan na siya pumupunta, hindi ko na alam kung saan siya pupunta. So, baka ipatay na rin din natin siya kasi ang hirap niyang bantayan. Pike! Hello! Aso ko nga pala. Yan, dito siya, dumi-dumi siya dyan. Tapos nililinis din naman agad natin. So, punta tayo dito sa loob. So, yan, ito yung pechay ko na hindi maganda ang dahon. Pero pechay pa rin yan.
So ito yung pinakadulo, hindi natin yan lalagyan ng tanim kasi dyan tayo nagre-refill, nag-check ng tubig. Ayan, mataas pa ng tubig nito eh. Mataas pa tubig eh. Yan, may mga itong 10. Yan. Pero kung ito 10, yun 12. Ganda yung tubo ng 12. Wala lang. Sabi ko lang. Tapos yan, ito. Yung iba doon, ilipat natin. Hindi niya naaabot yung tubig kasi tuyo yung cockpit. Siguro yung ugat umaabot dun sa nutrient solution, pero mas gusto ko kasi yung mismo ugat na napupunta dun yung tubig tapos mapupunta sa cockpit tapos moist yung dapat yung cockpit. Yun yung gusto kong makita. Pero sa palagay ko dun hindi ko nakikita yung 6. So kasi pag nangyari yun hindi niya naabot, it's either mamatay siya or sobrang bagal niya lumaki. Yun yung napansin ko. So dito naman, pag sobrang lumaki na itong mga kulitis na to, tatapyasin natin kasi sobrang dami naman kasi nila dito. Sobrang super duper dami. Yan. Pero maganda niyan, pwede tayo mag-try ng medyo bata-batang mga dahon-dahon. Mga talbos kumbaga. And hopefully yung mint natin dyan tumubo. Didiligan ko lang mamaya para maging moist. Meron pa dito yung 27, yung kaidaran nun. So baka ilipat na lang natin siya ulit doon para maabot niya yung nutrient solution. So hindi na natin ipakita, papakita ko pa ba yung ano natin dito. Yan, basil. Pero unti-unti natin tinatanggal na rin yan. Yun lang. Thank you very much and see you next update. Yan, maganda naman ma-update natin dyan. So ang target pala natin, minimum siguro natin 30 heads. Pero kung kaya ko na mag-45, magpo-45 na tagad tayo. Kasi ito, 45 na kaagad to eh. Although hindi sila lahat na pare-pares na date. Pero may 3 lang naman hindi na pares na date eh. Tapos ang pagitan lang nila ay 3 days. Yun. So ayus-ayusin lang natin, gawa-gawa natin dito. Then dagdag. Kung kaya, ayusin natin dyan. Dagdag na rin yan. Yun lang. So, malamang ayusin muna natin itong problema ko dito. Then, move forward tayo. That's it. Thank you very much. Bye-bye.